Okay, good morning sa lahat ng mga nanonood dito sa ating programa Straight to the Point. At sa umagang ito, ang topic ko sa inyo ay patungkol ito doon sa rebuttal na ginawa ni Roy Tondag sa isa sa mga nag-comment siguro sa kanya. No, at siya ay wait lang, natin ko muna yung aking volume dito, buka yatang na ano naman, na sobrahan naman sa lakas. Okay, okay lang naman pala, okay. O yan. So, proceed po tayo, ano? Ang nangyari, kumuha siya ng video kung saan nirebat niya ah, yung kanyang nag-comment sa kanya. So, mas maganda siguro na ating panoorin yung naturang video. Wait lang ha. VLC Portrait. VLC Portrait. Ito ba yun? Ayan. So, atin mo nang panoorin yung naturang video kung paano to, lakas ng ano natin, ng ating speaker. O, baka umiyak si Divine. Si Divine, no? Si Sainara di ay. Okay, ito yung kanyang video. Play natin. Higala nga si Nonito Bacanto. Oh. Paminawan ninyo ni mga higala igsoon ang iyahang gisulti. Matod pa niya, agibali manoon ninyo ang pinakabagang membro sa entero kalibutan. Kami na hinuon ang bakakon. Oh. Matod pa niya, niliwat man ka sa imong founder nga nabuang. Nahimuot ko ani mga higala mo kaigsunan. Matod pa niya, gibalik kuno namo siya, no, ang pinakabagang membro sa entero kalibutan. Sultian ta mo mga higala ko des kaanginan ha. Kini bang pinakabagang membro sa kalibutan kinsa man ning sakop? Yan. So, may binabanggit siya dyan na makapal, baga. Bagag naong, kapal ang muka. Makapal, pinakamakapal o pinakamalaking grupo daw sa buong mundo. Basahan ninyo ni Igsoon, timanin ninyo ni ablihan ninyong Biblia. Kung ang pinakabaga nga membro sa tibuok kalibutan, Yan, pinakamalaking membro sa buong mundo. Igsoon, kinsa man ning sakop? Yan. Kanino daw yang Alipores? No? Basahan ninyo mga Igsoon ang pinadayag 20 versikulo 8 ngadtos 10. Yan. So, meron siyang ipapabasa sa atin. The Revelation chapter 20 verse 8 to 10. Tingnan natin na kung may sinasabi ba dito na malaking grupo. Okay? Revelation chapter 20 verse 8 to 10. Basahin natin kung merong malaking grupo na sinasabi dito. Yan. Ayon dito sa naturang talata, lalabas siya at dadayain ang mga bansa. Sinong lalabas? Sinong lalabas dito? Ating balikan sa 7. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya. Ang lalabas pala, Satanas. At dadayain ang mga bansa. Ano daw ang dadayain daw niya? Ang mga bansa, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Based sa talata natin binabasa, lalabas si Satanas at dadayain ang mga bansa. Okay, mayroon siyang bansa na dadayain mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Ano yung bansa na ang kanyang dadayain? Ang Gog at ang Magog. So, itong bansa na ito, dadayain niya ito mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Tanong, meron binanggit na grupo? Meron ba diyang binabanggit na grupo? Wala kasi ako nabasang grupo eh. Ating basahin yan sa Spanish baka kasi yung seda kasing grupo ano yun eh, Spanish yun. So ating tinang ngayon sa Spanish kung may nakalagay ba dyan na grupo. Okay, dito tayo sa Nueva Version International.
es saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Walay grupo. Walang grupo. How about sa traduction en lengguahe aktual? Y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se puede contar la arena del mar. Wala pa rin grupo. Wala pa rin. Sa Tagalog, ang sabi dito, lalabas siya at dadayain ng mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Anong dadayain niya? Mga bansa. Wala sinabing grupo. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. Ibig sabihin, gagawa siya ng grupo. Kasi siya ang magtitipon eh. Gagawa siya ng grupo. Ang problema ngayon, itong mga grupo natin, hindi naman siya gumawa nito. Yung mga founders natin, titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Palpak si Roy Tondag dito. Kasi hindi naman grupo ang sinasabi. Ating ituloy. Mahibalaan ninyo nga ang pinakabagang hutong sa kalibutan nga grupo mao ang sakop ni Satanas. Ayan, pinakabagang hutong sa grupo. Wagi grupo diha. Ataka rajud ka tundag. Wagi grupo diha. Layon. Di man ninyo ni mga galekson, bablihan ninyo yung Biblia para makabalugid mo. Akong giyabri akong Biblia, palpaka. Kay ang sakop ni Ginoong Hesukristo gisulti niya daan sa Lucas 12 versikulo 32. Usbo na ko ikson, Lucas 12 versikulo 32. Ang sakop ug pundok ni Ginoong Hesukristo diutay ragyud kaayo nga panon. Tingnan nyo ang mga alagad daw ni Kristo diutera in tao nga panon. Taka ka man lang. Sa Lucas 12:32, kakatatag pa lang ng iglesia dyan. Kakatatag pa lang. Natural maliit sila. Pero pagdating sa Revelation, tingnan nyo ang kanya binasa, Revelation 20. Revelation 20 ang kanyang binasa. Sabi niya, sobrang dami. Alipores ni Satanas yan. Ngayon, yung alipores ng Panginoon, gaano karami? Lucas 12:32. Ang layo ng tinalon, ang layo ng tinalon. Alam nyo, yung Lucas 12:32, kakatatag pa lang ng iglesia, no? Natural, maliit talaga yon. Pero pagdating sa Revelation, hindi na mabilang yon. Basahin natin, ha? Sa Revelation chapter 7 verse 9. Anong sabi dito? Tingnan ninyo. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Napakaraming tao pala. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Ito, sumasamba to, may mga palaspas. Hindi yan mga sabadista. Kasi ang mga sabadista, simula nang ako nasa kanila, hindi ko nakitang sumamba may dalang palaspas. Wala akong nakita. Ngayon, kung babasahin natin yan sa Bisaya, ganito baga kasabi. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan. Ay, dako, de nga panon de ini. Tanong,
Kaninong mga alaga dito? Ha? Ito ba ay alagad ng demonyo? Itong dakumpano na ito? Takar dyan ka tundag, eh. Okay. So, pinanood ko na yung kanyang yung kanyang video na ito. Napanood ko na itong buong video niya. Actually, meron akong ginawang video na specific lang ito lang nire-rebut ko sa wikang Bisaya. Pero isasamaras ko na lang sa wikang Tagalog, no? Para sa ating mga viewers, natin straight to the point. Natapos na yung aking kinonvert. Okay, natapos na siya. So, i-upload ko na siya ngayon sa ating Facebook page. May-upload ko na siya dito para maano natin, maipakita natin sa lahat. Create story, more, create reel, hindi siya create reel. Let's try post video across. Okay, so tingnan natin. Mamaya na lang para ating i-post ito sa ating natin, ating video. Ito pala, create post. Ayan. So, i-upload ko yung video na yon para mapanood sa natin, upload from desktop. Bad shot kang tundag. Mahaba-haba tong video nito, 30 minutes ito na video. Naka-portrait format siya. Maganda ito na ito, mapanood din ito ng mga Bisaya. Ngayon, tuloy tayo, no, sa ating pagtalakay. Ginamit pa ni Roy Tondag yung sinasabi sa Zacarias 13:7 hanggang 9. Pero ang paliwanag niya doon buong mundo. Buong mundo ba? Ating ang basahin. Zacarias 13:7-9 kung saan mangyayari ito. Tingnan ninyo, ha. Zacarias, saan may Zacarias? Ito, Zacarias 13:7 hanggang 9. Ang sabi, awake, O sword, against my shepherd, the man who is my associate and equal, says the Lord Almighty. Strike down the shepherd and the sheep will scatter. Ano daw? Strike down the shepherd and the sheep will scatter. But I will come back and comfort and care for the lambs. The sheep will scatter. Alam nyo, ang paliwanag nito ni Tundag, nahati sa tatlo. Yung una, mga antikristo. Wait lang. Napakaliwanag dito, oh. Strike down the shepherd and the sheep will scatter. Sino ang shepherd? Si Jesus Christ. Sino yung sheep? Yung na-scatter. Sabi niya, yung unang parte daw, antikristo. Wait. Hoy! Roy Tondag! Kailan naging sheep ni Kristo ang mga antikristo? Ha? Ikaw talaga, Tundag. Kailan naging sheep ni Kristo ang mga antikristo? Palibasa kasi wala ka talagang alam sa Bible. Ha? Wala ka talagang alam sa Bible. Walang sinasabi sa Bible na ang mga antikristo, sheep ng shepherd na si Kristo. Ito si Divine sa mas... Yan, si Divine, sinasabayan ako ni Divine sa pagsigaw. Yan, ha? Walang sinasabi sa Bible na ang antikristo ay naging sheep ng shepherd na si Kristo. Palpak. Pangalawa. Yung pangalawa daw, mga Sunday keeper. Okay, at least inaamin niya na ang Sunday keeper sheep ng shepherd na si Kristo. Okay na ako doon. Pero, hindi kami nawala. Kasi yung una at pangalawa, nawala yun eh. Ha? Tinan nyo, ating balik ang basa. Ating balikan ang basa. Strike down the shepherd and the sheep will scatter, but I will come back and comfort and care for the lambs. 2/3 of all the nation of Israel will be cut off and die. Ibig sabihin, 2/3 of all the nation
of Israel. So, 2/3 lang siya sa bansang Israel will be cut off and die. Kung sasabihin niya ngayon, mga Sunday keeper ito, hindi ubos ng Kristiyano. Ubos. Bakit? Ang mga Kristiyano, mga Sunday keeper yun eh. Oh? Katunayan, Matthew 28 verse 9, si Kristo nagpakita sa mga mananampalataya, sinamba siya sa araw ng linggo. Eh, di Sunday keeper nga. Ngayon, yung mga apostoles ba, Sunday keeper ang mga apostoles, Sunday keeper sila. Gusto nyo ebidensya, maya natapusin ko muna ito. Para ano natin ha. Tuloy. I will bring the third that remains. So yung ikatlong bahagi ang naiwan that remain through the fire and make them pure as gold and silver are refined and purified by fire. They will call upon my name and I will hear them. I will say, these are my people. And they will say, the Lord is our God. Sabi ni Roy Tundag, ito daw ang kanyang mga people, Sabadista daw ito. Anong Sabadista? Sabadista ba yan? Sinungaling, hindi Sabadista yan. Anong ginawa ng Sabadista kay Kristo? Lucas 4, versikulo 28. Anong ginawa nila, ha? Ate, basahin na. 4:28. At simulan dito sa ano sa 23. Kaya sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili, marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 30 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Hindi nyo nag-gets yung ano nito? Maraming mga may ketong sa Israel. Pero ang pinuntahan, taga-Syria. Ha? Taga-Syria. Ang Syria, ang taga-Syria ba nito sa Sabadista? Na? Ang taga-Syria ba na ito sa Sabadista? Tuloy natin. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Sino nagalit? Mga nasa sinagoga. Ano yung kanilang araw ng pagsamba? Sabado. Ano sila? Sabadista. Tuloy. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas. Sino nagtaboy sa kanya? Sabadista. Papunta sa gilid na bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Sinong maghuhulog sa kanya? Sabadista. Tapos sasabihin mo, yung kanyang ano doon, yung kanyang sinatawag doon na the remaining Sabadista. Ikaw talaga tundag. Ikaw talaga tundag. Masyado kang maano ba? Pilingero. Tapos yung context mo, iba naman. Tingnan nyo ha. Ang sinasabi doon sa Zacarias 13, 7 hanggang 9, mayroong ikatlong bahagi matitira sa bayan ng Israel. Sa Israel lang yun. Huwag mo idamay Pilipinas doon. Ang problema kasi paliwanag kasi ni Tundag, dinamay niya buong Pilipinas doon. Dinamay buong Pilipinas doon. Sa Israel yon, 2/3 will be left in the land. Land of Israel. Huwag mong idamay Pilipinas doon. At yung 2/3 na yun, hindi mga Sabadista yon. Yung 1 at 2, hindi yon ang Antikristo at Sunday Keeper. Ano ba naman to? Yung
yung first part at second part, hindi yun Antikristo, hindi yun Sunday Keeper. Yung third part naman that will remain in the land, hindi yun mga Sabadista. Palpak talaga magturo si Roy Tundag kung saan-saan naabot. Ewan ko na lang sa taong ito. Mali talaga ang unawa. Mali talaga. Walang karapatang magturo ang taong niyan kasi mali-mali mga tinuturo niyan. Abangan nyo ngayon darating na linggo. May debate kami dalawa ni Roy Tundag. Patutunayan niya na ang Santo Papa daw ang tinutukoy na Antikristo sa ikalawang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Papatunayan kaya niya o gagamit na naman uli siya ng loaded question fallacy? Ha? Loaded question fallacy at begging to the question fallacy. Yan ang kadalasang ginagamit ni Roy Tundag eh. Fallacy of presumption, red herring fallacy, dami niyang fallacy ginagawa, no? Fallacy of equivocation, begging to question fallacy, at loaded question fallacy. 5 uri ng fallacy ang ginagamit ni Roy Tundag kapag siya ang nagtuturo, nagtatanong, nangangaral. 5 uri ng fallacy. Ulitin natin na anong mga fallacy gamit niya. Fallacy of presumption, fallacy of equivocation, red herring fallacy, begging to the question fallacy, at loaded question fallacy. Ito yung mga uri ng fallacy na ginagamit ni Roy Tundag. Sa madaling salita, wala pa siyang argumentong matino. Lahat ng mga argumento ni Roy Tundag ay pawang mga kasinungalingan. So, abangan po ninyo yan. Huwag nyo pong kalimutan yan. Ano po? Okay, so sa lahat ng mga nanonood ngayon, good morning sa inyo. Basa na muna ako ng mga comments dito sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, kung merong gusto magipagtalakayan dyan na mga Sabadista, born again, Baptist, pwede kayong tumawag dyan sa linyang nasa, nasa screen natin. Okay? Gustong magtanong, mawag lang kayo dyan. Gusto magipagtalakayan, tawag lang kayo dyan at open tayo sa dialogo. Okay, so simulan ko na ang basa ha. Alas 11:19 na, 39 na pala. Ryan Montes, mayong buntag watching from Davao City. Okay, Saturnina Gange. Good morning bro Jando, Alex Doromal, kini si Roy Tundag, abi manakog na human ang iyang pa-check up og sa iyang utok, wala pa man di ay boys. Ana Marie Maniquez, ing ana gyud ng mga sulpot bro JD, sa mailad ra gyud na nila, ana gyud na magwali sila tanan protestante, mo claim nga naara daw pinili, ang pangutana lang og sila pod kahana. Kay ilahang isaksak dayon ang ngalan kuno nga nasulat sa libro sa kinabuhi. Gapataka lang gyud na sila og gamit sa context, daghan pod tawoy mailad sa pastoratoy, ha. Ay, nagbasa lang ako ha. Mildred Canyon Anggob, nag-send siya sa akin ng 100 stars. Thank you po. May pambili na ako nito ng gatas. Oy, wag niyo masamain na ang ininom ko talaga gatas. No? Hindi na ako uminom ng kape. Kasi pag ininom ko ng kape, hindi na ako makatulog sa gabi. Dati, hindi ako naniniwala ng dati. Alam niyo, dati hindi ako naniniwala ng dati. Kasi dati, during my high school life, during my single life, hindi ako makatulog pag hindi ako nakainom ng kape. Yan mga nagsasabi, pag sinasabi ni Lola, huwag kang uminom ng kape kasi hindi ka makatulog. Hindi ako naniniwala doon. Pero dumating ang panahon, nangyayari na nga sa akin. Dati si Lola, yung Nescafe stick, kinahati pa niya. Sabi ko, ano ba yan Lola? Kulang na kulang yan. Ubusin mo. Sabi ni Lola. Hindi ako makatulog.
ba't ako makatulog ako? Dati yun. Pero ngayon, nangyayari na, nararamdaman ko na. Kaya, hindi na ako umiinom ng kape. Ininom ko na lang gatas para manatiling bebepes. Okay. Mark Nathan Page. Page 2, pagi. Kinsa nagsugo nga simbahon sikyo sa mga apostoles sa adlong Domingo, tubag jando. Okay, there. Asa daw mabasa daw mga apostoles nagsimba daw ni Kristo sa adlong Domingo. Atong basahon. Ating simulang basa sa Mateo 28:1. Maganda to. Kasi inanapan niya kung saan mababasa. Mateo 28:1. Tinan niyo na anong araw ito, ha? Double check! Makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Yan. Okay? Linggo, pumunta sila sa libingan. Anong nangyari? 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus. At binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Anong araw sinamba si Kristo? Linggo. Hindi Sabado. Katunayan, walang mababasa sa Biblia sinamba ng mga Kristiyano si Kristo sa araw ng Sabado. Wala yun. Ang nasa Biblia, sinamba nila si Kristo sa araw ng linggo. Yon ang nasa Bible. Next, 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Anong araw sinamba ng mga apostol si Kristo? Linggo rin. Hindi Sabado. Katunayan, kung atin niyang babasahin sa aklat ng Juan, tayo yung aklat ng Juan na, nasaan sila sa aklat ng Juan na, atin niyang basahin sa Juan 20, versikulo 1, sabi ganito, madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Anong araw yan? Araw yan ng linggo. 19. Kinagabihan ng araw ding yon. Kinagabihan ng araw ding yon. Anong araw yon? Linggo. Kinagabihan ng araw ding yon. Na unang araw ng linggo. Di linggo nga. Diba ha? Tanda nyo ha? Linggo. Habang nakasara mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Anong araw nagpakita si Kristo sa mga alagad? Linggo. Ano? Nagpakita si Kristo sa kanila, araw ng linggo. 20. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Anong araw nangyari ito? Araw ng linggo. Kaso nga lang, nang mangyari ito, absent si Tomas. Ito yung sinasabi ito yung sinasabi ni Jose Ventilacion sa debate nila ni Richard Thompson. Absent si Tomas. So, ano nangyari? Ating sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. So, wala. 26. Makalipas ang isang linggo. O ano? Anong araw? Sunday yun eh.
Sunday, nagpakita si Kristo sa kanila linggo. Makalipas ng isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. So, wait lang muna kay nagising si Sainara ha. Puntahan ko muna. Okay, so continue tayo. Yan ha. Makalipas ang isang linggo. Noong nakaraang linggo ng gabi yon. Naalala nyo, linggo ng gabi yon. Nagpakita si Kristo sa mga apostol. What? Come on, kani? Come on. Saan ang mo? Kakadabid na nga pun. Asa man ni mong pun? Turi mong pun sa salugo. Pero sa lugo mong pun, no? Asa man ang pun ni Bay? Pero... makalipas ang isang linggo, linggo na naman ulit. Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Wait lang ha. Last nilang tipon, linggo. Tapos, muli silang nagtipon, linggo. Bakit hindi Sabado? Mga Sabadista. Mga Sabadista, sagutin nyo ito. Bakit muli silang nagtipon after 1 week, but hindi Sabado? Bakit linggo sila nagtipon ulit? Nakasara. At that time, kasama na nila si Tomas. Nakasara mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kaligatnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ano ibig sabihin yan? Si Kristo, nagpapakita sa kanya mga alagad tuwing linggo. Tuwing linggo. Hindi niya kasama sila sa araw ng Sabado. Tuwing linggo. Nagtitipon ng mga apostol tuwing linggo. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 16:2, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang hindi na ako kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Bakit? Ang mga Kristiyano tuwing linggo nagtitipon. Walang mababasa sa Biblia ang mga Kristiyano nagtitipon sa Sabado gaya ng ginagawa ng mga Seventh-day Adventist. Wala yun. Wala rin sa Biblia
na kapag ang mga apostol ay nagtitipon, nag-greeting sila ng Happy Sabbath. Wala rin yun. Ha? Wala rin yun. Hindi ko alam bakit itong mga Sabadistang ito ay gumagawa ng kanilang sariling paraan. Sabi nila, yung aming makaturuan galing sa Biblia. Saan sa Biblia mababasa na kapag nagkita sila ay meron silang greeting, Happy Sabbath? Wala. Wala, wala, wala. Akala nyo lang meron, pero wala. Ha? Oh. Meron ka bang ebidensya na mga apostol nagtitipon tuwing araw ng Sabado matapos si Kristo muling nabuhay? Meron kayong ebidensya? Wala. Walang ebidensya na ang mga Kristiyano nagtitipon. Katunayan, kung babasahin mo yan sa Acts chapter 20 verse 7, anong sinasabi doon? Tingnan nyo ha. Ayan. At nang unang araw ng sanglinggo nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila. Anong araw sila nagsanta Cena? Linggo. Ang Sabadista, anong araw magsanta Cena? Sabado. Tanungin mo sila mga SDA, bakit Sabado kayo nagsasanta Cena? Ang kanilang sagot, iyan kasi ang aming araw ng pagsamba. Natanungin niyo mga SDA. Oy mga SDA, bakit kayo nagsasanta Cena tuwing araw ng Sabado? Sa Sabado kasi once a year lang yung kanilang Santa Cena, once a year lang. Bakit kayo sa Sabado natitipon ng Santa Cena? Ba't hindi Linggo? Sagot nila, kasi sa araw ng Sabado, yan ang aming araw ng pagsamba. Oy, oy, oy. Kung ganun pala, anong araw ang pagsamba ni Apostol Pablo at ng mga Kristiyano kung sila ay nagsasanta Cena sa unang araw ng sanglinggo? Ano? Sabbath keeper ba? Ha? Saturday keeper ba? Saturday keeper ba? Ha? Oy mga Katoliko, sila ay mga Saturday keeper yan. Ha? Mga Saturday keeper ba mga apostol? No, no, no. Ha? No, no, no! Straight to the point. Live. Ang mga apostol nagtitipon Sunday. Para ano? Ano nga gawin sa Sunday? Ating basahin sa The Message Bible itong verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Straight to the point. Live. Yeah, bagsak talaga. Mga SDA, bagsak talaga. Sa mga mga SDA dyan na may lakas ng loob patunayan sa aking tama kayo at mali daw ako, may number sa cellphone dyan sa screen ninyo. Tawagan ninyo ako ngayon at magbabangayan tayo. Pero hulaan ko na lang, baka matapos ang oras ko, walang tatawag na Sabadista. Diba? Tuloy natin ang ating bubasa ng mga comments. Okay. Klaro kayo ang nabasa ni Bro Jando. Wa kasabot. Wa sila kasabot. Wa sila kasabot. So, mga apostol nagtitipon tuwing araw ng linggo. Walang mababasa na ang mga apostol nagtitipon sa araw ng Sabado. Wala. Bakit? Kasi hindi sila Saturday keeper. Bakit? Sila ay Lord's Day keeper. Oh. Next naman.
Kinsay nagsugo, wala ko nag-ingon, asa mabasa nga nagsimba sila, sipyat ang tubag. Ang imong pangutana mo sipyat. Puro ka sugo. Wala kaya siya nagsugo galing ang Kristiyano mo simbag Sabado. Oh, makabasa ka? Makabasa ka? Si Kristo nagsugo sa Kristiyano mo simbag Sabado? Wala. Ayo lagi mo pangutana nga kung isumbalik sa inyo hadili mo makatubag. Maunay nakadiferensya ninyo. Kay pasudlon ko ninyo sa mga mindset ninyong bulok. Ingon si Kristo, basahan ta ka, Mark ha? Unsay giingon ni Kristo sa iyang iglesia. Mateo 18:18. Unsay giingon niya? Og busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot. So kano? Ug ang inyong itugot. Kinahanglan pagsugo. Oy Mark, naamang kaha kay utok. Pag-ingog, bisag unsa nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit, kinahanglan pa nagsugo. Nga ang gikinahanglan na pagtugot raman. Ha? Pagtugot. Gitagaan ni Kristo ang matuod nga iglesia og otoridad sa pagtugot og sa pagdili. Unya, kay ang Iglesia Katolika, mo man na matuod nga iglesia, gitugot man sa Iglesia Katolika nga simbahon si Kristo sa adlong Domingo, kinsa ka man nga mubabag. Wala gali mibabag si Kristo nga sa adlong Domingo siya gisimba. Unya ikaw na hinuon mo babag ka diha, magpaligis ka. Ha? Saan na mo ha, Mark? Ayaw pangutana sa ako nga kung isumbalik sa imuha, di po ka makatubag. Pangutana, kinsa may nagsugo sa mga Seventh-day Adventist nga musimba sa adlong Sabado? Sige. Kinsa nagsugo sa mga Seventh-day Adventist nga magsimba sa adlong Sabado? Wala man pud. Wala man pud. Nga naman, naabay sa Biblia, Seventh-day Adventist, gisugo, ang ilang daganan, ang gisugo diya, tawo. Tawo. Amo ba? Tawo gisugo. Unya ka ng Exodo 25:18, tawo may gisugo diya, naghimo mo ana. Bingon po sila, si Moises man na. Si Moises may gisugo diha. Paghilo mo. Kung dili pabor ninyo, muila mo kung kinsa ang gisugo. Pero kung pabor sa inyo ha, di na mo muila kung kinsa gisugo basta kay tawo. Nya. Ang ano mo katawag na ko? Taga mo? Kaysa matagi kayo na manawlong ko sa badista, yabo kanunay. Hadlok sila. Sa badista, dalira ng hadlokon. Patawagan na. Kurog ng tuhod. Okay. Dahin ta. Tawag ko dyan dog kay Sipyat imong tubag. Tawag! Naganihara na ng miro diha. Wadyo ka nanawag. Tawag diha. Ganihara na ng miro sa screen. Wadyo ka nanawag na ko. Pagilom ba diha eh? Hanap po na mo ang pasikat-sikat.
Layo ra kaayo sa akong pangutana. Natubag ang mong pangutana, gani lang imong pangutana ang imong pangutana magpatawag na siya og false dilemma fallacy. Ato ipakita og unsay dagway aning false dilemma fallacy. Okay? Okay, loy kini mga sabadista di kabulog fallacy ay. Nga ilang gihimo fallacy na. Muna yung mga inosente. Wa sila kabalo nga ang ilang gihimo fallacy na. Oh, sige nga dire. False dilemma fallacy. Unsa ni false dilemma fallacy? Ha? Two alternative statements are given as the only possible options when in reality there are more. See? When in reality there are more. Iyang pangutana sa kuha, murag pangutana ba nga murag ka na ray tubag? Palpak. Palpak once again. Palpak once again. Nga naman. Dili man na nga na pag pangutana. Klaro ay pangutana ni mo siguro duada na. Unang-una, walay nagsugo sa Kristiyano nga magsimba og Sabado. Wala po'y nagsugo sa Kristiyano nga magsimba og Domingo. Patas tang duha diha. Kisni mo? Walay nagsugo sa Kristiyano nga magsimba og Sabado, wala po'y nagsugo sa Kristiyano nga magsimba og Domingo. Patas tang duha diha. Nganong nagdomingo man me? Kay ang mga Kristiyano misimba ni Kristo sa adlong Domingo, iya manggitugutan. Iya manggitugutan. Mauto nga ang among iglesia nagtugot sa amua nga musimba mi ni Kristo sa adlong Domingo. Kinsa man ka nga mubabag maligsan jud karon. Ay gubagbabag diha kay na. Ijug ka musalir. Si Kristo gali naghatag galing pagtugot niya ikaw mubabag ka. Kinsa man ka? Ah. Baka maulo sa mong kagalingon, babagbabag ka diyan na kayo turete. Wala galing ibabag na mo ang mga lideri sa simbahan galing nga kami kanami kitagaga ng pagtugot sa iglesia. Bisag unsa nga nyong itugot. Itugot ko usab sa langit. Si Kristo mismo itugot. Pero si Kristo mismo mitugot sa mga Kristiyano nga simbahon siya sa adlong Domingo. Onya among iglesia kay gitugutan man sila gitugutan sadme. Kinsa man ka ha nga mubabag. Kinsa man ka nga mubabag, wala kay katungod mubabag. Maunay problema ninyo. Nga naman, mangutana mo, limitahon ninyo inyong ipangutana sa pagtubag. Hoy, ayaw mo kalimot, dili ni debate, hoy! Mangutana mo, siguro apo din yung pangutana ninyo nga dili, fallacy, kay fallacy ginay mo ha. Ang tawag ana, false dilemma fallacy. Anong false dilemma? Wala gani kay mabasa nga gisugo ni Kristo ang mga Kristiyano musimba niya Sabado. Mangutana nino ka namo kang mga Dominguista hinoon. Oy, bot-bot nimo. Ingon si Marvin Golani kinahanglan pa di ay sugo on nga klaro nga nabanaw ilang magtutudlo mao nga ilang gisimba. Kadtong ang apostoles dili to pareha og utok nimo Mark nga bisag klaro na di gihapon kasabot. Wadyo kay dag-anan. Ha? Ingon diri si Kuan si Yaords. Sige muglalis ana nga kanang panahon na wala pay kalendaryo nagpasabot puro bot-bot og pabor sa naghimo og kalendaryo kinsa bay makabuot kung kinsa magbuot o sila magbuot niya. Aning panahon na nanay kalendaryo oy. Aning panahon na nanay kalendaryo pero wala pay Gregorian calendar. Okay, ya ords. Aning panahon na naanay kalendaryo pero wala pay Gregorian calendar. Ayaw ing na nga naan wala pay kalendaryo naan na. Ang problema po na ni mga SDA manggod
kung si Kristo mitugot kinsa man sila nga mubabag. Wag yung may dag-anan gyud, wag yung may dag-anan. Mitugot manggali si Kristo mubabag na hinuon mo. Kabaga ba jud kaayo ninyo? Kinsa man mo? Ha, mga Sabadista, kinsa man mo? Kung si Kristo mihatag pagtugot kinsa man mo nga mubabag. Labaw mo niya? Oh, magpakita siya sa iyang mga apostol matag Domingo. Yan niya, ha? Magpakita siya sa iyang mga apostol matag Domingo. Pagkita nila o sa iba sa mga apostol, simbahon siya natural. Ihatong gidili. Wow, very good, Divine. Timan ninyo, ha? Di sa Juan 20, matag Domingo, magpakita si Kristo sa iyang mga tinunan. Inikita nila sa iyang tinunan, simbahon siya siyang mga tinunan. Unya, iya ba din ang gidili nga wala man? Gidili ba din na niya? Kung wala niya gidili, kinsa man yung mga Seventh-day Adventist mo dili nato? Mo nigingog, sugo sa tawo. Ilang gipalutaw nga ang ilahang sugo, may sugo sa Ginoo. Wala nagsugo ang Ginoo ana. Taka lang kadiha. Ang gihatag sa Ginoo, pagtugot. Ang mga apostoles matag Domingo musimba ni Kristo. Iyang gitugutan. Kinsa man ang SDA nga mubabag. Ayaw mo babag oy. Kaya nga mong gihimo biblikal na. Ang among gihimo biblikal na, wa mo'y mahimo. Tanawa, tungod sa imong kahadlok nga mabutsakaan ka, wa ka katawag lagi na ko, ikaw munawag ka. Oh. Abi man ako munawag ka, Mark. Baka malagi nawag lagi, ganyan man akong cellphone na kahulat nimo. Tiyaw mo na. Wa ka panawag si Mark, oy. Manawag. Adlo kung kunin mo tawag, tawag ka ron, be. Adlo kung tawag, kaya wala ito pa tawag ni mo. Be, tawag din, be. Tawag na yun. Tawag na yun. Nanawag lagi dyan. Okay. Hello. Ikaw na. Si Mark. Hello, good morning, si Mark na eh? Mark eh. Oh, kana, si Mark, okay. Bro, kinsa magang modeli, bro, nga si Kristo Mark na eh. man. Akong ang atong kanda, ang atong pangutana, di, kaya naman dito ba? Wala misibo, Ang imo ingon ang ko, ito. ang ingon ko, kinsay nagsugo sa mga apostoles, mga timbang si Kristo sa adlaw Domingo. Wala ko naingon asa mabasa na nagtimbang mga apostoles. Lahi mong itubag sa ko, naingon ko siya nagsugo. Wala ko naingon asa mabasa. Karoon nga ako, nagsabot akong pangutana, ayaw pa ko sa tubag. Ano ko ba, kinsay nagsugo sa mga apostoles na timbang si Kristo sa adlaw Domingo. Bro, Wala ko naingon asa mabasa. Bro, imong pangutana sayop. Anong sayop Ay, hindi na man? tayo. Anong sayop? Di may nasa sayop. Sige. Aron may para atong sayop o dili. Tagay ko na kog bersikulo sa Biblia sa New Testament nga nagsugo ang mga apostol ug usa ka adlaw manimba. Tagay ko na ko. Dili man na tayo. Tagay lagi ko. Bro, kung insakto ang imong pangutana, bro. Tagay ko na kog bersikulo sa New Testament nga mga apostol nagsugo ug usa ka adlaw manimba. Bro, sa'yo may pangutana mo. Bro, sige mo ni Sos, may sodo kasi imbaho ng bro, Usbon ako ha. Ang imong pangutana sayop. Ang imong pangutana sayop. Aron mahusto ang imong pangutana,
tagai sa ko og New Testament nga bersikulo nga ang mga apostol nagsugo og usang adlaw musimba. Tagai sa ko bersikulo. Be, tagai sa ko bersikulo be. Ito siya ang mga apostoles mo subuko nimo nga si Ginoong Hesus mo nang sugo. O sige, tagay po kog bersikulo sa Biblia nga nagsugo si Kristo ug usang adlaw siya sa bahon. Sige. Tagay ko mo kabe aron mahusto imong pangutana. Kung sa may nang giingon diha nga remember the Sabbath ito to Holy. Kisa mi gisugo na Kung sa Kristo. may nang giingon, kung sa may nang giingon sa nakulo ka sugo diha ganang sa sugo. Bro. Ang giingnan sa Exodo 20 Kristiyano? Bro, ang giingnan sa Exodo 20 Kristiyano? Ang kadaot nimo kay kanang ka sugo wala ko ninyo. Di ba ba? Ang gisugo sa Exodo 20 Kristiyano ba? Sabaga ko no, Kristiyano gisugo diha dili. Hello. Tabaga ko no. Hello. Ang gisugo diha Kristiyano o dili. Kanang tao ang isugo ana dili kay Kristiyano yan. Kung mabasa na ko bro nga mga Israelita ang gisugo. Kung mabasa na ko mga Israelita ang gisugo imong dato pildi ka. Isa man. Kung mabasa na ko, kung mabasa lagi na ko, bro, kung mabasa lagi na ko bro, nga mga Israelita ang gisugo, dawaton ba nimo nga bakakon ka? Diba? Isa man. Dili sa sugo. Kay kina ang mga diri na mga diri sa sugo. Adlaw ka pa ulay na mga diri. Sugo. Ay ta sa sugo og kinsay gisugo. Kay na may sugo na gisugo. Bangutana. Ana kung pangutana Kung ba? mabasa na ko, bro, kung mabasa Diba, na ko, kung bro. pangutana. Bro. Ay saksapo dia. Kung mabasa na ko, bro, nga ang gisugo sa Exodo 20, versikulo 2, mga Israelita, dawato nimong bakakon ka. Saman. Kung mabasa na Ang ko, sugo lagi. kung mabasa lagi na ko lagi. Kung mabasa lagi na ko sa Exodo 20 versikulo 2, ang gisugo diya ang gipagawa sa Ehipto, dawato man nimong namakaka nako. Saman. Kaya kung mabasa ko na to nga ang sugo para sa ng tao, dawaton ko nimo nga makakbuga. Dili lang para sa isa nga Dili bro, dili ko sige, nang kapo ano kay mga tawo man tong gipagawa sa Ehipto bro, pero kabalo ko sa itong mga tawhana bro. Sa dili. Onya, kung ma-approve lagi na ako mga Israelita lagi na, pildi ba ka? Sugo nga mura na tayo makabot. Kung mabasa lagi na ako ba nga Israelita ang gisugo diya, pildi na ka. Kung ito Basta man, sokol dili. ano, Kung mabasa na, balik ko na ko, balik ko na ko ha. Sugo. Bro, balik ko na ko ha. Kung mabasa na ko nga mga Israelita ang gisugo diha, dawato nimo nga dili mga Kristiyano na. Tubag na yun, dugaya oy. Mga tao gani akong bot dili mo isulhanon. Kung mabasa na ko nga kanang mga tawhana, Israelita na ang kono nimo nga dili na Kristiyano. Naman, awa lagi mo kayo. Kailangan mga birds, kaya pikidot. Ola, Yan ang mga isumpay. Naman na isumpay. Bro, kung mabasa Tama na lagi, isumpay. bro, kung mabasa lagi nako ba nga ang gisugo diya sa Exodo 20 gigamit nimo mga Israelita ng mga tawanan na. Yung Wala mga ka. dili na Kristiyano. Wala sa Hulat sa pila rin atong pagtubag og yes or no. garoon. Atong garoon na. Pila rin pagtubag og yes or no. Gahi pa na para nimo. Garoon na to. Kung unsa ni nga sugo. Sige, sige. Sige, bro. Garoon na to. Garoon. Kaya naman na sa DCC. Bro, kung DCC. mao lagi bro, kung mabasa lagi nako bro ba nga mga Israelita nang gisugo diha, imo bang dawato nga dili na Kristiyano? Ay,
ang sumpay na nasa New Testament, anang tao, mabasa na po ang sugo para sa ng tao, di lang silhanon. Kung mabasa na ko bro nga sa Israel ang nagisugo bro, pildi na pug ka. Jaman. Kung mabasa na ko ro nga sa Israel ang nagisugo, pildi ka. So, nagsumpaki lugar tong sugo dito sa New Testament o sa Old Testament. Lahi ang sugo sa New Testament, lahi ang sugo sa Old Testament. Bro, lahi ang sugo sa New Testament, lahi ang sugo sa Old Testament. Sa New Testament na ay sugo nga bautismo, sa Old wala na. So lahi ang sugo sa New Testament, lahi ang sugo sa Old Testament. Pero ingdagan mo ka sa Old Testament, God. Kung mabasa na ko sa Old Testament, bro. Wala sa New Testament Bro. ang bautismo. Taka mong kagtabi di oy. Ingon ko, lahi ang sugo sa New Testament, lahi ang sugo sa Old Testament. Kung sa New, ay saksapaw, kung sa New Testament gisugo ang bautismo, Ang atong wala gibatihan na sugo. gisugo. Bro, ay sagsapaw, kay di man ka makagis, o di kag sapaw-sapaw na ako, God. Yan sa ha? Ang sugo sa New Testament, lahi na sa sugo sa Old Sige, istorya. Testament. Sige, istorya. Oh, ang sugo sa New Testament ingon ani. Naay bautismo na apel, naapoy kanang for example kanang mutanaw sa babayi uban ng kaulang makasala sa panapaw, ang nagdumot nakasala sa pagpatay, wala na sa Old Testament. Karon, alita karon, kay nikutlo man ka sa Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Kung mabasa na ko bro nga ang gisugo di ang mga Israelita, dawaton ba nimo nga mga dili sila mga Kristiyano? Yes or no? Ano ka? Magi, ang tanong ko limon lagi. Kung mabasa na ko Wala ba na kay, ka. kung mabasa na ko ba nga ang gisugo sa Exodo 20 Ayos, mga basaha. mga Ay, Israelita. sagbasaha. Ato sang klarohon unsa ni nga sugo. Nyara ay sagbasaha kay. Naman po'y mabasa sa New Testament nga sa tanang tawang sugo. Klarohon na to unsa nga sugo. Ang akong buot nga sugo kining napulo ka sugo. Sa tanang tao ang sugo nasa New Klarohon Testament. na nakutan. Bro, nasa New Testament ang sugo sa tanang tao? Asa na mabasa na to, bro? Pagtuon. Wala ta ha. Unsa di pagtuon nimo sa Ten Commandments? Dito ra na sa Old Testament? Di ba? Kanang gingon nimo karon ba nga anong gingon mo karon ba nga kinsa may ako mo tanong kanina man God. Before ka mo tanong kinsa nagsugo nga magsimba mig adlong Domingo. Ako sumbalik nga pangutan na kisang po'y nagsugo sa Kristiyano nga magsimbag adlong Sabado. Imong gidagan sa Exodo 20. Ano mo to ba kasi kung kumutana nga nangutana man ko. Eh, paminaw ragod ha. Namo yun nani paminaw ha. Ay sagsapa paminaw ha. Nagiingon sa Biblia, ayaw buhata sa uban ang di nimo gusto nga buhaton sa imuha. Onya kay imo man ang gihimo sa kuha nga mangutana kag kisay nagsugo sa mga nga mosimbag adlong Domingo. Ako isang balik pud sa imuha. Kisa po'y nagsugo sa mga Kristiyano nga magsimbag adlong Sabado. Ano ka makarealize ba nga imong pangutana ni Palpak? Sige. Ang tubag sa imong ang imong tupuan sa kuha, ang imong tubag, pangutana man na, ayaw ko tubag ang pangutana. Bro, pangutana na bro, si Kristo bitaw sa diyang siya gipangutana to si Kristo bitaw. Inan si Kristo, diin man ka authority. Aron sa pagbuhat ni ini. Oh. Yung tubag ba siya diretso? Ang iyang tubag, diin man pod. Nganong inyo matugito matong atong sugo ni Juan. Sugo ba to sa Dios o sugo sa tawo? Di ba wala mitubag ang mga Israelita? Ang pasabot na ko nga sugo, kining Ten Commandments. Ang Ten Commandments. Kung dili ka ba ni sa daang tugon o apel ba ni sige. sa bagong tugon? Ay, apel na bro. Perteng apel. Apel ang, Apel na. unsay apel ang? Ang Sa moral Ten law, apel ang moral law sa bagong tugon. Maunang kami bro. Maayo, ganitong ka, maayo kayo. Ako tiwason. Sige kay. Sige. Diha man ka mo sakay, sakyan ta ka diha. Sudlon ta ka diha. Sige. Sige, ang giingon sa Biblia, balaan na ang adlong igpapahulay. Onya ang mga Kristiyano, ang ipapahulay namo kay Domingo man me, kay ipapahulay lang gyapon me. Kristiyano, unsa pangutana na ko sa imo ha. Ang mga Hudyo ba sa una? Oo, Hudiyo na pud ka, Hudiyo na pud ka. Hudyo. Hudiyo na pud ka.
Di ba, kay kanina mga Kristiyano, bagura man kami, bagura man ni. Bagura man ni Kristiyano, ang Hudyo may origin. phone. Usa? Nawala. Hey, do not get my phone. I am using my phone. Nakaimuhang phone dire. Dali ka pagdula, oh. Iyo lati akong phone. Nakay ko pati mo ni. Diri ka sa imong phone magdula. Ilati ako, kay ko. Kay lagi na i-open ng movie kaya hindi ka makakita ka, oh. Ilati akong phone. Sige, di ka. Di ka kantom. Yun akong kakay. Ako nang gigamit ako, I'm using my phone. Nako, ikaw gamit na ng phone ng isa. Do not use my phone, I am using my phone. Oh. Asa naman to? Nawa malagi. Abi ko man to og mukalahutay to nawag balik. Hello. Dungog na ka? Kung mga Hudyo sa unang gitawag to sa Kristiyano, Mga Hudyo sa una, wala sila tawag Kristiyano. Kaya di sila Kristiyano. mo gani akong giingon sa imo, Onya ako nga imo bro, ako nga imong gipangutana kay Kristiyano man ko. Mao gani. Amo gani. Ayaw ko idagan sa mga Hudyo kay dili ko Hudyo. Lagi, pero sila ang una nga nagbantay sa adlaw ipapahulay, pangutana. Pangutana ko. Ano yan tubag? Ang mga Hudyo, sila ang unang nagbantay sa pahulay. Unya kanina ang pagpili sa Sabado, ilahan ang pagpili. Kay nanang adlaw sila gipagawa sa Ehipto. Unya karon panahon sa panahon sa Kristiyano, panahon sa Kristiyano, ang aming papahulay Domingo na. Human gibubo ang Holy Spirit sa adlong Domingo. Kanang Pentecostes, Domingo na Pentecostes. Domingo na Pentecostes. Domingo na ba na si Ginong ito? Di ba? Kanang Pentecostes ba? Domingo man na. O tapos? Nabanaw si Kristo, Domingo. Ang Pentecostes, Domingo. Sa Pentecostes, gibubo sa Ginoo ang iyang Holy Spirit sa mga tao. May sugo, wala. Mo lagi to lagi bro. Kay imo magisa kayo 10 commandments. Di ba? Di ba ang 10 commandments imong gidagal sa kuha? Ano ingo karon? Ang ipapahuli nga gisugo kaniadto sa Old Testament gibantayan sa mga Israelita Sabado. Napamagkana sa inyo. Unya gibantayan sa mga Kristiyano Domingo. Saan ta man na butay ka? Ang 10 commandments ba napamagkana sa New Testament? Apil sa mukha Balaan na ang adlawng igpapahulay. Mo ni giingon. Dios sabi ang 10 commandments pagabot sa New Testament. Dios sabi ay. Wala may kuan bro sa ang agpapahulay, wala may giingon ikapitong adlaw sa semana, wala may giingon na. Di ba? Kung pangutana, giusab ba dito sa New Testament ang napulo ka sugo? Giusab na ba sa Domingo? Bro, walay na usab. Walay na usab. Wala. Actually, sa Old Testament wala kay mabasa nga alay papahulay ikapitong adlaw sa semana, wala na siya. Naman. Mabasa ikapitong adlaw sa semana? Unsa nga bersikulo? Genesis pa lang daan, anak. Semana. Ikapitong adlaw sa semana. Ikapitong adlaw ni ulay siya. Sa semana ba? Semana. Unsang day ikapitong adlaw mo? Ikapitong adlaw na sa iyang pagpamuhat. Kung ano pa magsimana nga adlaw na gani. Ikapitong adlaw na sa iyang pagpamuhat. Dire ikapitong adlaw sa semana. Ang ako ba na kanina ba? Asa mo din nato mabasa di ay sa Biblia nga ang adlaw papahulay ikapitong adlaw sa semana. Ano ko pangutana? Sige, kaya di ka mo sugot nga ikapito ang Sabado. Dili na mo. Ayaw pataka diha. Ang gingon nako asa mabasa paminaw lagi sapo di ka kasama mo sa sapo nako god. Ay sapo ha. Paminaw dili ka maglibog. Asa mabasa sa Biblia, sa Old Testament,
nga ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana. Semana. Mabasa na. Sige, asa mabasa na. Imana. Oh, semana ikapitong adlaw sa semana. Ikaw Ingon magug ka. adlaw, sima- Ingon magug Ang giusab na mo. Semana. Ingon giusab na mo. Asa mabasa nga ang adlaw pahulay sa Old Testament ikapitong adlaw sa semana. Anong butang namin ni Simana? Nga adlaw ra migingon. O di ano alam mo na. Ang among eskwela bro, ang among eskwela magsugod og Lunes. Ang among trabaho sa opisina magsugod og Lunes. Unsa may kapitong adlaw na mo di ay? So, di na mo sundo ng Biblia karon nga ang giingon Asa lagi sa Biblia lagi maba. Asa lagi sa Biblia lagi mabasa lagi nga adlaw pahulay ikapitong adlaw sa semana. Kay umang ipa-stricto gyud na. Pero ka simple sabdon ba? Pero ka simple sabdon. Bro, ikaw mo hindi kasabot Ang bro. mga- Ang giingon sa Biblia unang adlaw Domingo. Unang adlaw Domingo. Dilay. Wala gingon na na, wala gingon na na. Ang gingon sa Biblia, unang adlaw sa semana Domingo. Muna gingon sa Bible ha, unang adlaw sa semana Domingo. Wala giingon nga ang unang adlaw Domingo. Kasaro sabdon ana. Ano sa kaluya ni mo oy. Wa ka nakapanganda. Pasensya ka bro ha kay kini mong kaatbang karon kanhi ko sa Batista sa una kabalo ko sa yung teknik. Unsa naman taong guys? Di ko malipat nimo. Nadawato ng gisulti sa Bible nga unang ang adlaw Simana ang Domingo. Wala gyud giingon sa Bible gyud bro nga ang Domingo unang adlaw sa unang adlaw Domingo wa giingon dia. Ang giingon sa Bible ang Domingo unang adlaw sa semana. Pero wala giingon nga ang Domingo unang adlaw. Karon ikapitong adlaw sa semana asa mabasa ba nga ang adlaw igpapahulay, sa Genesis ikapitong adlaw sa semana. Muna ko pangutana. Nanay adlaw nga nang butangan ni Usana. Kasi karuwa na. Sige. Tungos mo na. Si Adan ug si Eva ba gabantay ba adlaw papahulay o wala? Ba't sa brida dyan duha kay Sige. natay kuan ba? Sige. Natay bayaran. Ano lang. O sige. Ari. Ha? Hindi, schedule sir. Wala ginang order lagi ko lagi sakpa si Bacalares magtutukod ala lagi basa ng tutukod. 3.5 mm. Mana masama mo na. Para sa ako man gigamit. Dynamic. Ito na. Ay, 3.5 mm kaning dynamic. Yung nani? SLR to dynamic. Oh. Mana? Hello bro, mana ka bro? Hello. Oh. Oh sige. Okay na, ready na ta, patay na ta. Sige. Oh, sige. Ang Ang akong giingon ano ni diya bro, ba, sa Biblia ba? ang ano ni bro kay ang giingon manggod sa Biblia, ikapitong adlaw gikan sa pagpamuhat sa Ginoo. Ay ikapitong adlaw, human siyang pagpamuhat, kaya gipanalanginan ang ikapitong adlaw. Pero wala yung semana. E nga naman, ang usa ka adlaw manggod sa Ginoo, ug ang usa ka libo ka tuig pareho ra, so di ka makadetermine og 24 Di, oras manggod. na. Ay sa paminaw sa lagi. Ang usa ka adlaw sa Ginoo Pareho pareho ko na 1,000 na. di paminaw sa ha ay Isa ka adlaw sa Ginoo 1,000 ka tao. Kabalo ko na. ang usa ka adlaw sa Ginoo pareho ra sa usa ka libo ka tuig. Busa dili ka determine og semana na o dili. Ang gingon da ikapitong adlaw gipanalanginan sa Dios ang Pero ikapitong adlaw. Ito. Pero dili Pero gi-conclude nimo. dili siya semana. Dili Dili, semana. pero akong pasabot Oh. gi-conclude lugar nimo nga katong adlaw to sa i-consider to nga sa Ginoo tong adlaw dili to sa tao.
Dili sa tao, Mo bro. in question. Dili sa tao, bro. Kaya siya may nagpamuhat adto. Oh, siya may Dito, nagpamuhat. dito, kinsa may ang gibuhatan, ang di- tao o ang Ginoo? Kinsa di ang gibuhatan, ang tao o ang Ginoo? Si Ginoo yung nagbuhat, pero ang pangutana mo, Dili. kinsa di gibuhatan ng Ginoong Sus? Ang tao o ang Ginoo? Ang iyang Nanong kaugalingon. ibasi man niya sa yang adlaw, Bro, bro, wait lang bro. Ang iyang Nanong ibasi man niya sa gibuhatan. yang adlaw, nga tao man yang gibuhatan, dili man Mali, Ginoo, mali, nanong mali. ibasi man sa yang adlaw. Mali, mali na po, mali na, bro. Ano ba? Ang gibuhatan niya ang iyang kaugalingon. Naghimo siya og mga mananap. Naghimo sa adlaw sa yang kaugalingon. Bro, naghimo siya pa siyang kagalingon, bro. Timan niya. Ay, isa po lagi. Paminawas ako ba before ka mo ribat ba? Sige, Oh. sige. Naghimo siya para siyang kagalingon. Gihimo niya ang mga mananap para mahimaya siya sa iyang mga binuhat. Gihimo niya ang mga buntod ug ang mga dagat para mahimaya siya sa iyang binuhat. Unya karon Kinsa iyang mo himaya siya ang katong mga kahoy? paminaw Katong mayang sa gibuhat? bro, ingon bitaw ko paminawas ako before ka mo ribat kay mulawan jud ka ba? Sige. Oh, paminaw ha. Sige. Oh. Hmm. Sa dihang gihimo sa Ginoo ang mga kahoy. Wako gaingon nimo nga ang kahoy mo himaya niya. Sige, para makasaya yung gihimo. Para O makasaya. pa siya ko galingon. Sige. Kadayon. Gihimo niya naman na sa kuan bro sa Proverbio 8:22-31. Naman na diya. Oh. Gihimo niya ang buntod, ang dagat, ang kahanginan, ang kahayupan aron mahimaya siya pinaagi sa iyang binuhat. Karon, sa ikaunom ka adlaw sa iyang pagpamuhat, gihimo niya si Adan ug si Eva. Karon, sa ikapito ka adlaw ni pahulay siya. Ah, ang pangutana, sa ikapitong adlaw niya ni pahulay ba si Adan ug si Eva? Yung pakulay. Pataka ka mo lang ni pahulay? Unsa yung gingon kang ada ng iba? Pataka mo Unsa lang yung ni gingon? kasi ni pahulay si Adan ug si Eva? Unsa yung gingon? Sige bro. Pamina bro ha. Ato ni kuno na. Sige. Kung sa ikaunom ka adlaw gihimo si Adan ug si Eva, unsa mang adlaw para ni Adan ug Eva ang ikapito ugma? Ano ugma? Ikapilang adlaw ni Adan? Adlaw sa Ginoo. Di ba? Ikapilang adlaw ni Adan ang pagkaugma kay unom ka adlaw gibuhat siya sa unom ka adlaw. Pagkaugma ikapito. Ikapilang adlaw to ni Adan? Ikapito ba yung adlaw? Ikapitong adlaw. Ikaunom nga adlaw gihimo si Adan. Pagkaugma ikapito. Bro, pagkaugma ikapito. Di ba? Pagkaugma ikapito. Kay ugma man aning adlaw man gihimo si Adan sa ikaunom. Pagkaugma nga ikapito, ikapilang adlaw to ni Adan. Nawala na hinuon siya. Wala na siya analogy. Ha? Tanaw ninyo ha? Si Adan gihimo ikaunom. Pagkaugma ikapito. Ikapilang adlaw to ni Adan. Natubag ko naman sa comment section be. Tubagan sa comment section ha. Kung si Adan gihimo sa ikaunom ka adlaw pagkaugma ikapilang adlaw to ni Adan. Baga doon ninyo. Ato patubago ni mga tao kalantaw karon be. Oh, unang adlaw nila. Oh, unang adlaw ni Adan Brojide. Oh, ana ha? Ingo mo si Tilor na ikaduhang adlaw. Dili oy. Unang adlaw to nilang Adan. Unang adlaw to, pero merong adlaw, unang adlaw. Oh, sakto mga tubag sa to mga viewers na to. Oh, first day, sakto. Oh, kasayon sabto na. Seventh day of God, first day of Adan. Oh, sakto, Lorenzo. Unang adlaw, Elpidio Estrada, unang adlaw, Brian Montes, unang adlaw, Nida Grafe, unang adlaw, syempre. CFD Rems, unang adlaw ni Adan ug Eva. May ba to mga viewers kapulo pa sila. Asa Badista, ikaunom nga adlaw ni Adan. Ikaunom nga adlaw sa Ginoo gihimo si Adan ikapito pagkaugma unang adlaw na ni Adan. Una
Unang adlaw lagi. Oh. Sa 6th day man siya nag-start. Oh, sa 6th day man siya mag-start. So ang unang adlaw ni Adan mo ay kapito. Oh, first day sakto yun. May pa mga tao kabalo. Biliban na ako sa mga viewers oy. Maayo yung mathematics ba? Oh. Kung sa 6th day siya gasugod, bugo na sa math bro. Bad shot yan eh. Oh. Unang adlaw sa tawo, ikapitong adlaw sa Ginoo. Oh, sa meto naman. Oh, unang adlaw, di ba? Oh, unang adlaw ni Adan, kapitong adlaw. Oh. Nya, asan naman to nanawag na to? Nawa man lagi. Maayo pa niya itong mga viewers na to. Si Marco no magbuot bro. JD, unsang adlaw. Unang adlaw, ikawalo, maura. Ingon si Joseph Zenemage. Oh, DC Cubs. Lahi ato, Brother JD, na ay sacramental blessing ron. Oh, naa to si Joseph bro. Mag-live si Joseph ta sa YouTube nyo atangi ha. YouTube na atangi. Oh, mag-live sa YouTube kung taon. Uli na dito, Mark, paglanag putot. May mo't napuntaan ito mga bisita. Oy, unsa man di ito paghimo sa Diyos ni Adan ug ni Eva, wala di ito adlaw gabi di ito bro. Lahi po niyag buho. Ano oh? Magkuha mo pito ka bato. Ano mo makasabot no kuha tag analogy, pito ka bato. Usa, duha, tolo, upat, lima, onom, pito. Aron. Asa ning pito ka bato gihimo si Adan ug si Eva nasa ikaunom. Kay kaning pito dire nagrepresenta man nig adlaw sa pagpamuhat. Oh, ilaha mo ng sabto nas 24 oras. Ito sakyan sa 24 oras. Ato sakyan. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, katulong adlaw, kapitong adlaw, kalimang adlaw, kaunom nga adlaw, kapitong adlaw. Sa ikapitong adlaw, ni pahulay, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalimang adlaw, ikaunom nga adlaw, ikapitong adlaw. Sa ikapitong adlaw, ni pahulay ang Ginoo sa iyang pagpamuhat. Sa ikaunom nga adlaw, dito gibuhat si Adan ug si Eva. Pagkaugma, ikapilang adlaw na ni Adan. Siyempre, unang adlaw. Ang ikapitong adlaw, unang adlaw ni Adan. Masa may ikapitong adlaw ni Adan? Oh, budget mo ron. Oh, kung gisimba siya sa adlaw ikapito, therefore, unang adlaw ni Adan. Dili kapitong adlaw. Kapitong adlaw ni Adan, arita sa kuan. Abe ha, kapito. Ay, ikapito is una. Ikapito, una. Ang una niya, maoy ikaduha ni Adan. Ay, ikatulo, maoy kuan. Makalibog no? Ang ikapito, mo'y unang adlaw ni Adan. Ang una, mo'y ikaduha. Ang ikaduha, mo'y ikatulo. Ang ikatulo, mo'y ikaupat. Ang ikaupat, mo'y ikalima ni Adan. Ang ikaunom, mo'y naglibog na buko kapil. Isa. Naglibog kapil. Ikapito. Ikapito. Una, duha, tulo, upat, lima, onom. So ang ikapitong adlaw ni Adan, ikaunom nga adlaw. Oh, sa Ginoo kung atong sakyan ilang panabot. Isap sa na ikaunom nga adlaw, Biyernes. Di ba na mao? Kaya ang Kristiyano, di mo Biyernes manimbang Kristiyano, Muslim manimbang Biyernes man. Ang Muslim mo'y manimba og Biyernes. Oh, unya ikapitong adlaw gipanalanginan mo, man kana adlaw pahulay. Ikapilang adlaw na ni Adan. Unang adlaw ni Adan. Oh, di nawala iyang kaisog ni kuan ni Mark. Anawan ninyo ha, usay style niya ha. Nangutan na siya. Kinsa may nagsugo nga manimba mo og adlawng Domingo. Ingon ko walay nagsugo. Walay nagsugo. Kay wala mong po'y nagsugo nga manimba mo og adlawng Sabado.
Kay Kristiyanos nang ipangutana, ako pa siya ipangutana nga Kristiyanos. Wa man siya maitubag o sa mo niya ming dagan sa panahon sa Hudiyo. Bidagan sa panahon sa mga Hudiyo. Engko, kung ato ka mudagan didto, sakya na punta ka diha, di ba? Di ba mo na kung giwang kagahapon, usa sa akong mga technique nako sa akong pakigdialogo, if you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. Kabanday mo karon? Ug asa yang argumento ga tawara ko to ga sumpay ra ko dito? Oh. Ning daga siya sa Exodo 20. Ako siya sa Exodo 20. Kisa may gisugo sa Exodo 20. Mga Israelita ba na o mga Kristiyano? Ingon siya, mga tawo. O, karon. Katong mga tawhana, mga Israelita sila, mga Kristiyano. Ingon na po siya, wala pa yung Kristiyano, kaya ang Kristiyano ara ra gisupa sa New Testament. Dagan na sa New Testament na pod. O sige. So katong sugua atong i-appeal sa New Testament. Di ako na pong gi-appeal na pod. Pangutana, yun siya. Kanus aman na usab ang adlang ang kasugwa sa lepahulay. Kung wala na usab. Sa may ingon sa Exodo 20 bersikulo 8. Inumdumi ang adlay papahulay balaana kini. Sa unom ka adlaw mo trabaho ka, sa ikapito mo pahulay ka. Di ba? Sa unom ka adlaw mo trabaho ka, sa ikapito mo pahulay ka. Apil ay imong mga anak, imong mga apo, ug ang mga sulugoon nga nagpuyo sulod sa inyong panimalay. Apil ang mga hintil nga namuyo sulod sa inyong panimalay. Sa ikapitong adlaw pahulay mo. O sige, ikapitong adlaw may giingon. Karon kita karon sa Katoliko, usad ang adlaw mga eskwela, Lunes. Kay walay eskwela nga magsugod og Domingo. Sa tang adlaw mga eskwela, Lunes. Unsang adlaw makapahulay mga estudyante, Sabado. Mo nang every weekend malipayang yung mga estudyante nato kay makapahulay sila. Weekend na, Sabado, Domingo. Ikapilang adlaw mo na to ang Domingo. Ikapito. Kung alit na magbase sa atong pag-eskwela, how about trabaho sa kumpanya? Kung ang inyong kumpanya na ani mga benepisyo, wa mo'y trabaho Domingo. Day off ang Domingo. Kung ang trabaho magsugod sa Lunes, pagka Domingo, day off mo. So Domingo, nakapahulay mo. Na ba din ang usab nga wala man? Why na usab? Why na usab? Ang nakalahi lang, ang gipili sa mga Israelita nga magsabat sila ikapitong adlaw sa semana. Nangutan ko niya, asa man nabasa sa Biblia nga ikapitong adlaw sa semana, adlay papahulay, sulod sa kapitulo, bersikulo. Ikapitong adlaw sa semana. Nga katong pagsugo pagsugo. Dili sa kanang panahon na sa New Testament, kasi sa New Testament na naman yung semana New Testament. Yan mo sa New Testament na anay semana. Sa Old Testament pagsugo wala pa'y semana oy. Nagali kawalong adlaw, ika-15 ka adlaw na mangali na. So wala pa siya semana. Okay? Ang pagkasugo ang gikuha Exodo 20. Asa ba sa nga ang alip pahulay dia ikapitong adlaw sa semana. Iyon siya na sa Biblia, asa lagi mabasa? Walay mabasa. Ayaw mo kalimot nga sabadista ko sa una. Ikapila yun ako nagibalik-balik sa inyo mga sabadista na minaw karon. Ayaw mo kalimot nga sabadista ko sa una. Inyong mga strategy suhito nako na. Inyong mga technique suhito nako na. Mao ni ang mga latest karon nga mga sabadista nag-evolve. Nag-evolve sila aron pag-adapt og mga bag-ong strategy, bag-ong technique. Kaya ang mga karaan nilang technique suhito naman ako. Muna ang mga latest karon sabadista karon nga mga debaters wala na nagpabilin sa karaang technique. Nag-develop sila bag-ong technique.
Pero sa mga bagong kinabig, naa sila nag-maintain sa karaang teknik. Nga karo karaang teknik, suhito kay nako na oy. Suhito kay nako na oy. Ayaw mo magalimot nga ang inyong mindset, suhito pud nako. Na pa lang mo sa leading question, makaguess na ko unsay tumoy ana. Ha? Bantay mo ana, ha? Na pa lang mo sa leading question, kabulo na ko unsay padulngan sa inyong intention. Nga naman, kanang inyong technique karon, technique po na ko na sa una. Kanang inyong mga gipangutana sa ako akaron, pangutana sa dako na sa una. Therefore, na ako'y pang counter ana, bantay lagi mo. Bantay gid mo. Mga sabadista, pagbantay gid mo na. Nga naman, nag-andam pamuglaang. Kabulo na ko nga laang inyong gihimo. Ngano mo step man ko diha. Nga kabulo mo kong inyohan ng laang. Ha? Ano inyo mo kung patamakon diha? Nga kabulo mo kong laang na ninyo. Ingon siya. Layo ra kayo mong tubag sa akong pangutana. Asa man mabasa nga gisugo mo magsimba og Domingo. Laang man to. Laang. Di akong gisubalik siya yang laang. Kay og laangon ko nimo ikaw ako ibalik mo ang laang nimo. Pwede mo na. Kabote mo nang kuan kanang short exorcism ni kuan ni Saint Benedict. Ni Saint Benedict of Nursia. Kana iyang ko niya, iyahang prayer niya, naisumbalik diha. Naisumbalik na. Oh. Sa nag-spell nimo masumbalik sa iyaha. So gilaangan ko niya akong isumbalik sa iyaha. Ay, ako isumbalik sa imo ha. Asa mo mabasa na to mga Kristiyano gisugo, ang Kristiyano gisugo nga kuan. Nga ay lang. Sa ikuan be ana, atay balen be ana. Okay. Asa man pod nato mabasa nga ang mga kuan, ang mga Kristiyano gisugo nga magsimba og Sabado. Wait lang nga murag Oy, balhin na mo YouTube kay nagsugod ng sacramental blessing. Balin na lang mo to sa YouTube channel to kay gasugod ng sacramental blessing. Okay rag malit. Kaya ang intention na the whole day man. Kabalin na lang mo sa kuang ka sa ato YouTube channel to kay nadito ang sacramental blessing. Sa mga magpabless sa sacramental, balin na lang mo dito. Oh, so Jando, kanang mga Sabadista, mga tapulan kay di mo trabaho sa adlong Sabado, hahaha do na ka pahulay. Duha ka pahulay. Duha jud ka pahulay Sabado ug Domingo. Pero bininyo no sa mga amo nga Sabado, sa mga amo nga private company nga Sabadista ang amo, Sabado sa hapon pabalikon na kana. Nga mo nakatrabaho kog bikiri sa una. Bikiri nilang ditching mo siguro to, ditching. Oh, dili do ko ditching halay do to ditching Katoliko na. Ay ta murag ditching family to siya. Biyernes sa hapon, mga alas 4 sa Biyernes sa hapon, buhian namin niya. Nya mobalik mi sa iyahang bikere Sabado sa hapon. Paabot dito, relax lang kadjot, tulog pagkaugma sa buntag sugod ng trabaho, Domingo lang gyapon. Nga namin dito sa kwan sa Katadman Mangga na may bikere dito nga private bikere ang kuan ang kalang Sabadista dito. Biyernes sa hapon buhian namin niya, mobalik mi sa bikere Sabado sa hapon, pagka Domingo sa buntag kadlawon sayo mamangon kay magmasa na og sugod sa pan. O gato mo di ubulo mo imug pan ka mao ko.
Pero sa kadugay na adto nalimot na pud ko. Kabalo ko mo uso man sa mo ng Ramona. Nang Ramona, walay Ramona sa kuan sa Bohol. Kabantay, walay Ramona sa Bohol. Walay Ramona sa Cebu. O wala sa laing lugar. Sa Osamis ni Ramona. Kana mo na lagi. Hugtan mo nagmay ng Ramona pagkuan. Hugot gyud nagmaayo gyud. Grabe gyud makahugot. Iniglutuan na ibato na mo nagulo, hagtok laging ulo. Grabe kay Ramona sa Osamis ilabay di mo nagulo, hagtok lagi ng ulo lagi nimo. Ha? Ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo sa tawo sa ato pa. Gasupak-supak ni sila kay dapat ikapito kalibo sila magpahulay o mo. Muna akong problema diya. Okay no, so salamat kay sa inyo kan wala po lintoy bro. Ay! Lintoy murag wala api dili apis sa mga paghimog lintoy kanang lintoy kana ingon ani nang gani ane one lintoy lintoy kaligi basta po di ba kalintoy grabe preparado man ganun. O kani wala may kayo mong ingon ani sa una. Ang among gihimo Ramona, Pandesal, Frances o kanang naipalaman og pula, palaman og violet, ensaymada. Ano na yung mga himo na musona di wag mingon kanang bakery bitaw nga naagyo tindahan sa gawas wa may na private ra. Maghimo sa didto unya ipadala sa mga tindahan, ipa-deliver sa mga tindahan yan tindahan yung maligya. Pero ingog ka ng kagalingon na mo nga kanang naagi may istante nga nami mga chicks mamaligya. Wala. Dali nga na mo ano to kanang himo ra niya i-deliver sa mga tindahan ba tindahan ni bahala maligya. Mga cookies kay pormag sunflower na mo pero wala ko kabantay nga nagimo mi og lintoy mo ni lintoy gipasabot nimo. Panghatag ana bro, mao gyud din lagi ni. Bro Jede naglibog ko ba? Ingon pa sa mga SDA sulpot daw ta. Ngano di ay bro, naa pa di ay kana unang Kristiyano simbahan Katoliko? Sa panahon ni Kristo sa akong naibalaan Judaism man ang una sa Katoliko, unya dili man ang Kristyanismo. Nganong nasulpot man ang Katoliko. Higato mo sila nga ang unang iglesia ang gitukod ni Kristo nahitabo sa Old Testament. Ano lang una. Ang unang iglesia ang gitukod ni Kristo sa Old Testament nagsugod. Katong iglesia sa Kamingawan para nila mo to ang gitukod ni Kristo una. Unya kinahagba man to. So nahitabo sa Matthew 16:18 re-establishment daw, rebuild daw. Mali, palpak dili na rebuild. No? Kanang oikodomeso sa Matthew 16:18 kago di say lego heto so ye Petros kay ipitaw ti Petro oikodomeso mao ni Christian kanang oikodomeso dia dili na siya to rebuild na siya to found. Ang ilang gamito nga kanang Greek dictionary ilang basahon to rebuild pero ang mga bersikulo dili sa Matthew 16:18 pero katong sa ubos metaphorically to found naagid siya sa Matthew 16:18. So kanang oikodomiso diha wala na nagkahulugan og rebuild kundi to found. Mo na tong debate na mo di Bernardo Camacho iyang giwala tong sumpay nga metaphorically to found iyang gipita siyang screen katong to rebuild. Unya mga bersikulo ra ba nga nakasumpay sa to rebuild wala nagpunting sa Matthew 16:18 kundi sa lain nagpunting. Gusto niyo makita? Gusto gini ma-explain tanga wa tay may pakita may palang niya dili pa lang mosulod sila una. Ato ipakita sa inyo wait lang. Crom okay pakita sa inyo Google. Okay. Matthew 16:18 Greek interlinear. Awan ninyo
Arito sa oikodomeso. Yan, oikodomeso. Ano oikodomeso? O, to build a house. Arita mo kutlo karon sa tiyer. Tinan niyo tiyer ha. O. Mone, kaniyo, tanaw niyo. Ang gingon diha, metaphorically equivalent to found. Tanyo? To found. Epi, tauti, te, petra, oiko, do, me, so, mo, tin, ek, kle, si, yan. Metaphorically equivalent to found. Epitautiti Petra, oikodomiso, moten ecclesian, by reason of the strength of thy faith, thou shalt be my principal support in the establishment of my church. Matthew 16:18. Okay? Adia, Matthew 16:18. Kita ninyo? Kita kayo, no? Yun lang. Mateo 16:18. Kung among debate ni Fernando Camacho, wala ni gipakita. Yung gipakita niya kanirang ibabaw. Contextually equivalent to restore by building, to rebuild, repair. Unya ang iyang mga bersikulo, Mateo 23:29. Wa may gingon nga kuan. Church. Next, Mateo 26:61. Next, Mateo 27:40. Next, Mark 15:29. Next, Luke 11:47. Money to restore by building, to rebuild, to repair. Nakatamong debate ni Denmar Santiago, iyan yung gigamit og utro. Nya kanasakpan naman ako si Camacho, wala ako ning gipagawas ang sumpay. Awa nakaguba si Santiago eh. Wa na nakaguba si Denmar Santiago eh paggamit ng kanyang ubos, metaphorically equivalent to found. Epitautiti Petra, oikodomiso. Kaya nga naman, diri man gipagawas ang Matthew 16:18. Busa ka ng oikodomiso sa Matthew 16:18, dili na siya to rebuild. Ang meaning niya is to found o magtukod in the establishment of my church. Matthew 16:18. Ilad sa Badista ni, mogamit sila Fernando Camacho, giilad ta, giputol niya. Din Denmar Santiago, iya pong giotro gamit, sakpan bitaw na ako, da. Wala karibat si Santiago di oy. Wala karibat si Denmar. Muna ingon ako. Nya, laro ta sa mga Sabadista, bot-bot ninyo tanan. Okay, diri na ko kutob kay alauna na. No? Panahon na para maniod to nako. Okay, babay sa inyo tanan og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!